yung bata, paniwalaan sa luto. Hindi gawin niya. Matulad siya kay Claudia. Kuya, pwede ka po ba makausap si Elisa? Aalis kami ni Sir Victor. Tapos pag alis namin, iiwan ko nakabukas yung gate para makapasok ka. Dolores, bumalik si Sir Victor. Umalis ka na. Gusto ko ba makausap ang inay ko? Talaga bang hindi mo inisip ang lola mo? Nakalimutan mo na ba? Na siyang kumitab sa'yo para makamera? Siya lang naman pa nagmamahal sa akin. Doon niya naman po ako mahal eh. Yan ba tinuturo niya sa'yo? Ang pagsagot! Ha? Yan ba? Kung di ka sana sumusuway sa akin, hindi kita mapapalo. Hindi ka na pa talaga naawa sa lola mo? Na nandun sa ospital? Na nakaratay? Na hindi makapagsalita? Dahil sa nanay mo? Pero ang bukang bibig mo pa rin ang nanay mo. Nang dahil sa inyo, nahulog ang lola mo sa hagdan! Kahit pumaluin niyo ako, wala naman po akong magagawa kasi wala naman po talaga akong kasalanan. Kahit po si inay, wala po siya kasalanan sa nangyari kay lola. Sige po, paluin niyo po ako. Malamang ko po yung tatanggapin kahit po masakit. Pasok sa kwarto mo. Hindi ko dapat sinaktan ng anak mo. Hindi dapat. Kahit ano pang kasalanan niya, hindi ko dapat siya pinagbuhatan ng kamay. Dolores, ako naman makikiusap sa'yo. Lalo lang magkakagulo pag nakita at mahuli kayo ni Sir Victor na nandito kayo. Kaya sige na, pakiusap lang. Umalis na kayo. Kuya, basta ikaw bahala kay Elisa, ha? Manang, kayo na bahala sa anak ko. Dolores, hindi pa babayaan ni Sir Victor ang anak niyo. Mahal na mahal niya ito. Sige na. O sige, kuya. Pasensya na rin po talaga kayo na nakikigulo po kami. Sige na. Jocelyn, Tonton, halika na. Salamat. Kung alam niya ng kalagayan ng anak niya. Po, kala ko ba may lakad ka? Visit nga eh, hindi natuloy. Wala si Dolores sa bahay niya, kaya hindi kami nakalis. Olats ka pala eh. Kala ko ba pumayag na sumama sa'yo sa Bicol? Pare, baka naman pinasasakay ka lang yan para tumigil ka na sa pangungulit. Ang gatong. Pare, Liya, sandali. Totoo ba talaga na may mapapasukan kayo sa Bicol? O pinasasakay mo lang? Sito, pag si Dolores ang kausap ko, totoo sinasabi ko. Mas kabahan ka pa kapag ikaw. Makakasar nga eh. Wala nagpapakatino ang tao, parang hindi naman ako siniseryoso. Alam mo, Brad, kunin mo na sa santong paspasan. Ate, huwag ka na malungkot. Naawa ako sa'yo eh. Di lang kasi ako makapaniwala na pinagbibintangan ni Mang Victor si Elisa nung nasama. Di ba nga dapat mas lalo niyang ipagtanggol si Elisa kasi anak niya to? Eh, kaaway kasi ni Lisa yung asawa ni Mang Victor eh. Dapat sana inisip niya na mabait si Elisa at di kayang manakit ng iba. Sa bagay, hindi nga kayang maniris ni Lisa ng langaw eh. Aksidenten pa kaya niya yung lola niyang masungit. Kung pwede lang nakakunin ni Chang si Elisa dun sa kanila, siguro ginawa na niya yung kanina. Kaya pala hindi sumipot si Dolores sa usapan namin. Pinunta niya si Elisa. Jack yun. Patay. Mang Rex, sandali lang po. Mang Rex, huwag po kayo magalit kay Chang. Antayin niyo po muna yung paliwanag niya. Para saan pa? Eh, malino naman na baliwala ako sa kanya, di ba? Pero hindi niya po pwedeng baliwalinin lang si Lisa. Bakit ba kinakampihan yung Chang niyo? Kasi po, naiintindihan po namin siya.
lang siya. Nakatingala. Minsan naman bumabaling sa kabilang side. Si Victor to. Narinig mo ako, ma. Kausapin mo naman ako. Narinig mo ako. Oo. Papisili mo lang yung kamay ko kung naririnig mo ako. Gusto ko lang kausapin si Dr. Chua. I guess kailangan ko lang kunin yung recommendation niya. You mean pupunta kayo ni Mama ng New York? Dapat parang nagtataka ka. This is our plan B, right? Kung hindi pa bumuti yung kalagayan ni Mama ngayon, kailangan na natin pumunta ng US. Victor, pag-isipan naman natin na maigi yan. Hindi yung magde-desisyon tayo ng basta-basta lang. Ano pa ba dapat natin pag-usapan? Nakatayo mo ba? No, honey. All I'm saying is, bakit hindi mo muna ulit kausapin si Dr. Chua? Hindi natin alam ang healthcare system sa Amerika. Then after you talk, let's decide. Ando. Hoy, Rex! Kausap na ba kayo ni Dolores? Hindi eh. Pero alam ko na kung saan siya nagpunta. Saan daw? Pinunta niya si Elisa. Bakit? Ewan ko, pare. Parang binabaliwala lang naman ako ng kapatid mo eh. Rex, magpasensya mo na muna ha. Medyo problemado lang kasi yung kapatid ko eh. Alam ko naman yun eh. Pero para sa kanila naman din yung ginagawa ko eh. Hindi ko lang alam kung interesado pa kapatid mo, hindi. Bahaba mo na lang muna yung pasensya mo. Amo, kakausapin ko. Sige. Sige, biyahe ka na. Pasensya ka na rin. Oo. Pumayag ka na mag-Amerika yung mag-ina. Siyempre, ayoko. Eh, paano kung sa Amerika magising yung matanda? Eh, di ang dali-dali niya sabihin kay Victor lahat ng alam niya. Wala kang magagawa kung gugustuhin ni Sir Victor na ipagamot yung mama niya sa Amerika. Alam ko, kaya nga nagpapanik ako, di ba? Pero may naisip na rin akong solusyon. O, ano naman yung plano mo? Lilimasin natin ang lahat ng kayamanan ng mag-ina. Para kahit bumalik sila dito at mabuko ko ni Victor, nasa akin ang lahat ng pera nila. Diba? Oh, ito na ako. Tay, man po. Tay, Salubong ko si Rex ah. Parang masama yung loob niya sa tiyan niyo. Gusto ko lang sana huwag niyang baliwalayin yung tao. Maganda naman yung hangarin ni Rex sa kanya eh. Si Elisa naman po yung pinuntahan niya, Tay. Hindi na kaya matatanggap ng tiyang niyo na may ibang pamilya na si Elisa. Di naman pwedeng palagi siyang nakikisawsaw doon kina Victor tuwing may naririnig siya nangyayari sa kanila eh. Pero Tay, anak niya pa rin po yun eh. Kayo po ba hindi niyo gagawin sa amin yun? Tom, lahat may hangganan.
Hindi naman pwede yung konting gibot. Nandun siya kay na Victor. Mainis yung tao sa kanila. Parang gusto pa ipamukha na hindi nila kayang palakihin si Elisa Nagkaalala lang naman po si Chang sa sarili niya, hindi siya nag-aalala. Hindi habang buhay na nandyan lagi si Rex. Paano kung manawa o mawala yung tao? Di nagsisi pa siya. Sabihin Chang nyo. Sabihin ko, tawagan niya si Rex. Manang Lita, pakibaba na lang po dyan. Sige. Salamat po, Manang Lita, sa tulong. Sige, iwanan ko na kayo, ha? Opo. Tay, gising na po. Tay. Ang sabi daw po kasi ni Manang Lita, di pa daw po kayo kumakain. Kaya po ito, pinagbilang ko po kayo ng pagkain. Kain na po kayo, Tay. Sige po, Tay. Alis na po ako. Lisa? Teka nga, anak. Tay, mahal na mahal ko po kayo. Kahit kailan po, di ko po kayo sasaktan ni Lola. Si Papa Jesus lang po, tsaka si Lola po ang makakapagsabi kung may kasalanan po ako. Pero anak, bakit iba sinasabi ng Mami Isil mo? Tay, nagsisinungaling po siya. Tay, kung kayo pa magtanong sa kanya, kung totoo po ang sinasabi niya. Pero sana naman po, Tay, maniwala naman po kayo sa akin. Sige, anak. Tatanungin ka Mami Isil mo, ha? Nakita ako magkausap yung mag-ama. At sinusumbong ako ni Elisa kay Victor. Naniwala ba si Sir Victor? Alam mo, parang dalang-dala nga siya doon sa drama ng batang yun, Alam mo yung batang yan? Mas nakakatakot pa siya kay Ma'am Claudia. Kasi pwede siya magsalita. I know. Naisip ko sila mag-ama ang dapat paghiwalayan. I think it's time to tell Victor to go to the States. Sinabi yun ni Elisa? So, nagsisinungaling daw ako? Alam ko maraming beses natin siya nahuli na hindi nagsasabi ng totoo. Pero parang ngayon, totoo naman yung sinasabi niya. Honey, ganun ang mga chronic liar. They can't distinguish the truth from a lie anymore. Sa dami ng sinasabi nila. Ayoko naman isipin na sobra na siya nagsisinungaling. Honey, anak ko rin si Elisa. And it hurts me to see her like that. Alam mo, if somebody accuses her na sinungaling siya, magagalit din ako. Pero tayo, we know the truth. Alam natin ganyan na siya. You know what? Let's stop arguing about this. We have to focus on Mama's treatment. I think it's time for you to go to America. Pero iniisip ko si Elisa. Paano yung negosyo natin? Honey, I'm here. I'll take care of everything. Aalagaan ko si Elisa, ako magpapatakbo ng negosyo. Ang importante, gumaling si Mama. Alam mo, napakaswerte ko talaga.
na ikaw na pangasawa ko. I know. Hello? Hello, Rex. Hindi ko kasi alam kung saan ka pupuntahan, kaya tinawagan na lang kita. Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Sorry, Rex, ha. Sana habaan mo pa yung pasensya mo sa akin. Hindi naman totoong binabaliwala kita, pero sa buhay may mga kailangan tayong piliin. Hindi ako pinili mo, di ba? Rex, ayokong mamili sa inyo ni Elisa. Tanggap ko naman na hindi akong pipiliin mo sa amin ni Elisa eh. Siyempre, anak mo siya. Sino ba naman ako? Hindi mo naman ako kaano-ano. Hindi mo naman ako kadugo. Pero sana lang, alam mo kung anong unahin mo. Alam mo naman kung bakit gusto ko umasenso tayo, di ba? Para din naman kay Elisa yun eh. Para mabawi mo siya. Ayoko naman mamili, Rex, pero may pagkakataon kasi na mas kailangan ako ng anak ko. Alam mo, ikaw yata hindi nakakaintindi. Ang problema sa'yo, sugod ka ng sugod. Kaya tuwing umuwi ka, talunan ka. Sorry, Rex, pero sana pagbigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Matitiis ba naman kita? Basta ipangako mo sa akin. Uunahin natin yung plano natin sa Bicol para kay Elisa. Oo, pangako. Hindi kita bibiguin. Doc, thank you sa referral nyo. Sige, tatawag ako sa'yo pa. Nasa New York na kami. Don't worry. I'll keep you posted. Thank you. Ay. Yes? Nakuha ko na yung recommendation ni Doc. Mag-i-email na lang siya dun sa kaibigan ng doktor. Oh, that's good. Odette, ayusin mo na yung tickets nila, ha? Para they can leave as soon as possible. Yes, ma'am. Oh, why is your face like that? Don't tell me nagbago isip mo, ha? I was thinking na... Bakit di ko kaya sama si Elisa? What? Bakit ka magdadala ng bata? Nag-aalala kasi ako sa bata eh. Nakaraang araw, ang daming mga bagay na hindi maganda nangyayari. Guilty ako na bigla ko na siya iiwan. Honey, pupunta ka ng Amerika para ipagamot si Mama. Bakit magdadala ka pa ng batang aalagaan mo? You should focus on Mama's treatment. I agree with Ma'am Ezel. Mahirap po talaga pag may kasamang bata. Honey, don't worry. I'll take care of everything. Ma'am Ezel? Yeah. Yun po palang SPA. Bukas na daw pala ipapadala ni Attorney Gomez para mapirmahan ni Sir Victor. Good. Odette, teka. Para saan yung SPA? No, honey, kasi pupunta kayo ni Mama sa Amerika, di ba? So, may iiwan ako dito mag-isa. Paano kung merong mga desisyon na kailangan akong gawin? Involving the company or even financial matters? Honey, I cannot do that. So I will need a special power of attorney to transact on your behalf. Good thinking. Kung mag-alala, bukas pipirma ko SPA mo. Okay? Okay.
sorry, ha? Pinagsisihan ko yung pamamalo ko sa'yo. Hindi ko yung sinasadya. Pinoprotektahan lang naman kita kay Dolores, eh. Kasi alam mo, anak, ayokong mawala ka sa akin. Mahal na mahal ka ng tatay. Cheers! Alam mo, sobrang kakampi talaga natin ng universe. Every time we claim something, nakukuha natin kagad. Pero huwag pa rin tayo masyadong kampante. Ibang tao pa rin sa paligid, katulad ni Sisi. I know. That's why we have to move fast. Para bago niya pa mapansin na may nawawala, nakuha na natin lahat. But don't worry, ha? I will never forget you. Dapat lang. Alam mo, kasalanan talaga lahat to ni Claudia. Kung hindi siya nang himasok sa mga transaksyon ko, hindi ko naman may isip na kunin ang lahat, eh. But since nabuko na ako, might as well get everything, right? Alam mo naman mapapabuti yung buhay mo, Rex. Kaya nga nahulog yung loob ko dyan kay Rex. Kasi sabi niya kapag naayos daw yung buhay namin, okay sa kanya na kunin namin si Elisa. Ayoko na po talaga sa kanya, inay. Nagbago na po si Mami Jill. Kala ko nga po mabait po siya. Maganda na rin yung lumayo na siya. Kaaway lang sila ni Victor, eh. Ay, naku, Cardo. Nabanggit mo si Victor. Alam mo bang nasa Amerika sila ngayon ni Doña Claudia? Hindi na nag-iwan sa Elisa. Siguro dun sa asawa ni Victor. Ano? Bakit ba gusto mo yung nanay mo kriminal? Ay po nga si